Mainit na balita. Maging senaryo, no po? Kung halimbawang dumalo nga ang dating Pangulong Duterte diyan sa pagdinig na ito ng Quadcom. Siyempre, pinagtatalunan na nila kung kasi nga hindi nakadalo, masama ang pakiramdam, dapat daw ay magdala ng doctor's medical certificate ng Pangulong Duterte para mapatunayan talaga siya may sakit o wala. Mabuti na lamang, hindi sumang-ayon yung chairman. Nakita mo naman yun, kawalan na ng paggalang. Dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagdadalhin daw po ng medical. Kailangan magdala pa. Kung akong tatanungin mo, may pag-aalala ako dyan. Kung basahin sa inyo ito. Ito, jurisprudence na naman ito. But broad as this power of inquiry, it is not unlimited. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Nor is Congress a law enforcement or trial agency. So dapat makapagpakita ka ng maliwanag na koneksyon kung bakit pati yung private affairs ng individuals isisiwalat ay dapat niyang isiwalat. So, hindi po pwede talaga otoridad kung pag-uusapan na yung legalidad ng mga nangyayari. Ito yung agam-agam eh. Ngayon, darating ang dating Pangulong Duterte. Siyempre, ako bilang isa, nag-aalala ako sapagkat yung composition ng Quadcom, lalong-lalo na yung kanilang ginagawa, walang pinagsalingan kung pag-uusapan yung mga jurisprudence na binabanggit natin. Baka mamaya ay mauwi lamang doon sa sagutan na hindi magiging mabuti para sa ating lahat. Dapat puntahan ni Pangulong Duterte yan para makita ng Quadcom ang hinahanap nila. Ba? Ano kaya yung hinahanap nila gusto nilang makita kong? Hindi, pwede namang ganun nga ang gawin ni Pangulong Duterte. Oo. Kasi sa tingin niya, siya talaga yung subject matter. Siguro, sasabihin niya, okay, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ako naman talaga yung pinupuntiryan ninyo eh. Oo nga naman. Papakahirap pa kayo ng katatanong sa kung sino-sino. Ito na ako. Pwede niyang gawin siguro yun dyan eh. Okay. Kung kilala mo siya, kilala ko siya eh. Baka gawin niya yun. Okay. Kaya lang ako, kung akong tatanungin mo, may pag-aalala ako dyan. Okay. Kasi gusto kong basahin sa inyo ito. Ito, jurisprudence na naman ito Sige po. Tagalog mo ito, Nelson Sige po. But broad as this power of inquiry, it is not unlimited. Ayun. So, Bagamat malawak ang kapangyarihan ng pagsisiyasat, ito ay limitado pa rin. Ito ay may limitasyon. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Walang pangkalahatang otoridad o kapangyarihan para isiwalat ang private affairs of individuals. Ang mga pribadong aktibidad o affairs ng isang individual. Isang pribadong individual. Without justification in terms of the function of Congress. Nang walang sapat na kadahilanan tungkol sa tungkulin o trabaho. Yun ang sinasabi ko na ang isa sa function in aid of legislation. So dapat makapagpakita ka ng maliwanag na koneksyon kung bakit pati yung private affairs ng individuals isisiwalat dapat niyang isiwalat. Anong pangalan ng nanay mo? Bakit pareho ang suot, parehong kulay ng t-shirt niyo? Mag-boyfriend ba kayo? Ayun pala. Kayo ba kanya ay merong... May relasyon ba kayong dalawa? Hindi ba? Kayo ba kanya ay co-signatory sa isang bank account? Nako. Itong mga sinasabi niya eh. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Ito pa. Nor is Congress a law enforcement or trial agency. Ayun pa. Tagalog. Ang Kongreso niya hindi tagapagpatupad ng batas. Or trial. Tagalitis. Ng anumang kaso. These are functions of the executive and judicial departments of government. Ito ay trabaho ng ehekutibo at ng korte. No inquiry is an end in itself. It must be related to and in furtherance of a legitimate task of Congress. Sabi niya, investigations conducted solely for personal aggrandizement of the investigators or to punish those investigated
are indefensible. So, hindi po pwede talaga. Totoo maliwanag. Ano pong ano yan? Hindi ka naman... Jurisdiction, jurisprudence. Ito ay jurisprudence na galing sa Amerika. John T. Watkins versus United States. Na ito'y kinukot din, sinasite din ng ating Korte Suprema. Supreme Court. Ibig sabihin, may puwersa din ng otoridad kung pag-uusapan na yung legalidad ng mga nangyayari. Ngayon, sinasabi, hindi ka law enforcement, you are not even a trial agency. Opo. So, sabi niya, investigations conducted solely for the personal aggrandizement of the investigators. Nag-investigate members ng Quadcom eh. Yun na nga po. Ha? And in order to punish those investigated are indefensible. Hindi mo pa pangangatwiranan eh. Hindi mo pwedeng depensahan ang ginagawa mo eh. O, paano ngayon ito? Hindi ka nga prosecutor, hindi ka nga korte. Bakit nagpapatuloy? Ito yung agam-agam eh. Ngayon, darating ang dating Pangulong Duterte. Ganito yung tuntunin. Anong mangyayari? Siyempre, ako bilang isa, nag-aalala ko sapagkat yung composition ng Quadcom, lalong-lalo na yung kanilang ginagawa, walang pinagsalingan kung pag-uusapan yung mga jurisprudence na binabanggit natin. Naku, ang kaina pa naman ng litanya ng ilang mga mababatas doon eh. Ang hindi niya pagdalo ng dating Pangulong Duterte ay pagkakait ng kaalaman sa taong bayan. Ito niya ay pambabastos sa mga mamamayang Pilipino. Kung? Ay tatanong mo naman, bakit? Meron ba kayong karapatang mag-imbestiga? Kasi kung kino-contemplate ninyo ay maaaring may nalabag nga ng mga tuntunin o mga criminal laws, Ang dating Pangulo. ang dating Pangulo, hindi yan ang gawain ng Congress. Hindi doon ang tamang Hindi yan ang tamang venue. Di ba? Ngayon, kung sila ay gagawa ng batas, In aid of legislation na sapagkat napatunayan, halimbawa na, meron talaga silang batas na nabuo. Ito yung batas na pinapanukala namin at kinakailangan namin ipatawag ang dating senador at ang dating Pangulo. Makatutulong sila bilang resource person. So, di pakita. Halimbawa, ito po kasi, halimbawa lang naman, Mr. Former President, ito po kasi yung aming pinapanukalang batas. Ngayon po, hindi po namin makumple-kumpleto sapagkat kinakailangan po namin ma-determine kung itong gagawin namin ay gaano ba ang epekto nito. Kapag ito'y naisa batas na namin. Kaya kayo pong makakatulong sa amin, tatanungin po namin kayo sang-ayon po dito sa pagkakalatag at pagkakabalangkas nung aming draft na panukalang batas. O di ngayon, makikita ngayon ng dating Pangulong Duterte na meron nga sila. At makikita niya ngayon na makakatulong talaga siya kung paano kukumpletuhin at kung paano mabibigyan ng justification yung sinasang-alang-alang nila na maaaring maging epekto ng batas na yan. Kasi ang batas, merong national application. Totoo po. Ano ang magiging apekto nito sa mga bata? Di ba? So, halimbawa, tinanong siya ngayon, maliwanag na mayroong tuntunin, maliwanag na mayroong limitasyon. Sang-ayon lamang dito sa nakatatag na ito. Kaya nga, pag nagtanong sila, wala na dito, wala na sa parametro na nakasaad dito sa panukalang batas, pwede sigurong sabihin ng dating Pangulo, kung sakali dadalo, wala na pong relasyon dito eh. Pwede bang hindi ko nasagutin to? Hindi, huwag kayong magagalit. Sapagkat, maihinuha mo dito, makikita mo rito kung talagang kaugnay pa yung tinatanong mo. Ganun sana dapat. Pero kung halimbawa, bigla ka na lang magtatanong. Kung ano-ano. Kung ano-ano, na wala naman pinagsasaligan, ba't mo ko tinatanong ng ganito? Kung halimbawa, tinanong siya. Nauna pong nag-testify rito si Colonel Garma. Opo, yan. Siya po ba'y girlfriend ninyo? O pwede bang itanong na lang ng ganun? Yun na sinasabi kong hindi naman karapat-dapat eh. Bakit po gagawa ba kayo ng batas kung sino lang ang pwedeng i-girlfriend o kung paano mag-boyfriend? Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Dapat mayroong koneksyon. Kaya importante na papalitawin mo muna yung panukalang batas para magkaintindihan tayo na ang lahat ng itatanong mo ay pertinent sa subject matter ng batas na gusto mong gawin.
Hindi ba? Opo. Otherwise, yung sinabi kong jurisprudence sa'yo, nagtatatanong ka lang to penalize or punish. Ay, hindi kanya pwedeng depensahan yan. An aid of legislation nga no? Yun lang ang aking pag-aalinlangan. Kung darating ang Pangulo, kung wala yung mga parametrong ganito, kung ano lang itatanong, wala namang mabuting patutunguhan. Walang mabubuo. Di ba? At palagay ko, tsaka kaya ginawa rin niyang mga patakaran na yan para hindi masayang ang oras, di ba, ng Congress. Kasi sabi nga, broad as it is, but it is not unlimited. Ayun nga. Yun ang limitasyon eh. Meron kang legislative purpose, meron ka pang rule on pertinency, and the rights of the people who will appear in your committee must be protected. At sang-ayon lamang doon sa published rules. Ano sinasabi ng published rules? Sinasabi pa ron, yung kanilang karapatan ay protectionan mo. Bakit ka magtatatanong kapag hindi niya sinagot, kukulong mo, iko-contempt mo. Merong isa doon, wala nang ginawa kung hindi mag-issue na lang ng contempt. Kasi naman daw kung... Ikaw ay nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka. Alam ko na kasi ikaw ay evasive. Opo. Ano sinasabi ng jurisprudence yan? Paano dinidetermine kapag yung sagot ay evasive o kaya yung sagot ay may pagsisinungaling? Paano? Dahil ba sinabi mo nagsisinungaling? O kaya inconsistent lamang doon sa una niyang nasabi? Ang sabi, kinakailangan tingnan mo yung body of evidence. Para ngayon, masuri mo talaga na nagsisinungaling. Hindi ganun yung... Kung nagsisinungaling ka, I move to cite him for contempt. Kasi kaya daw nila nasabing nagsisinungaling kong yung alam nilang totoo ay hindi kasang-ayon nung sinabi nung kanyang tinatanong Kasi alam na raw nila talagang totoo Alam mo na pala yung totoo, ba't ka pa nagtatanong? Kapag yung sinagot niya, taliwas sa nalalaman mo, ay nagsisinungaling ka. Contempt yan. Para kang... Ano ba tayo? Gobyernong Hapon ito, Jen? Nako. Parang trial by publicity. At ang tawag na iba dyan, Kong, ay kangaroo court, no? Nako. Inong araw. Anyway, sige, maging senaryo. No? Kung halimbawang dumalo nga ang dating Pangulong Duterte dyan sa pagdinig na ito ng Quadcom. Hindi ko alam dyan. Kasi ako, kung ganito yung sistema na dahil nga walang limitasyon at walang pinagbabasihan na legislative purpose, at kung ano-ano lang itatanong dahil nga wala ngang parameters, wala ngang rules on pertinency. Kahit sino pwedeng magtanong, kahit ano ay pwedeng itanong, baka mamaya ay mauwi lamang doon sa sagutan na hindi magiging mabuti para sa ating lahat. Yun ang aking gustong sana'y maiwasan hanggat maaari. Pero kung meron ding parallel na pagdinig na gagawin ng Senado at doon yata, sabi ni Senador Bato, dadalo ang dating Pangulo. Hindi na si Senador Bato ang mangunguna dyan sapagkat sabi yata ni Chis Escudero ay para maiwasan yung partiality, sabi niya. Ipamahala na natin sa Blue Ribbon Committee. Ang ginagamit niyang dahilan, naka-recess tayo, ibig sabihin, kung naka-recess, wala yung Rules Committee na siya yung magre-repair ng anumang resolusyon ang pwedeng i-repair. Mababaw na dahilan naman yun din. Kasi sa amin, tingnan mo pang-siyam na hearing na ito. Naka-recess din ang House of Representatives. Bakit sila maluwag at maliwanag na nakagagawa ng pagdinig? Totoo. Bakit ang Senate kinakailangan pang ipadaan sa Rules Committee? Meron din naman kaming Rules Committee dyan. Opo. Kaya lang, yan ang pinag-uusapan natin. Yung Good Government Committee niyo, yung Chairman Chua, nag-hearing din po sila ngayon, di ba? Nag-hearing din sila. Kahapon, Ayun naman, ang subject matter naman, yung Vice President. Ito naman Quadcom, ang subject matter, yung former President. Yan. Ayan, para lang malinaw. Ang rules pa ata ng Senado, sapagkat sabi naman ng Senadora Pia Cayetano, bagamat siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay hindi rin daw po niya magagampanan kasi busy sa pangangampanya. Kaya ang aakto raw po sa Blue Ribbon Committee, ang Vice Chair, Senador Coco Pimentel. Sila ata ang
No, meron bang impartiality doon? Kasi nagka-watak-watak naman ng PDP laban. At dalawa rin naman yung faction na yan. Ang isang faction ay pinamumunuan ni Senador Coco Pimentel. At ito naman ay ito ang panig ni dating Pangulong Duterte. Opo. So nasaan ang impartiality dyan, Jen? Nako. Kanina lang ho, isang simple, pinagtatalunan na nila kung kasi nga hindi nakadalo, masama ang pakiramdam, dapat daw ay magdala ng doctor's medical certificate ng Pangulong Duterte para mapatunayan talaga siya may sakit o wala. Mabuti na lamang, hindi sumang-ayon yung chairman. Nakita mo naman yun, kawalan na ng paggalang, dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagdadalhin daw po ng medical. Kailangan magdala pa. So hindi man lang mapaniwalan, pati salita ng dating Pangulo, hindi na pinaniniwalaan, ganun ba? Yun po ang pinupost ni Congressman Caramps. Hindi niya, pero bandang huli ba, napaglubag din ang kalooban. Hindi, ang mas inaalala ko dito, Opo. yung section ba yun? Section 13 na siguro yun eh. Yung tungkol doon sa pakikipag-ugnayan nung witness sa kanyang counsel kung gusto niya magdala ng counsel. Isa pa po yan. Opo. Diba? Pwede niyang tanungin. Kasi nakalagay doon na while the witness is testifying, sabi niya ganun, Opo. during and while the witness is testifying, the counsel is limited to advising the right of his client. Paano yun? Nababaliwala yung karapatan na yun. Kasi sa mga nakaraang mga pagdinig, nakita na ninyo, kapag bumulong lamang yung witness ay yung... Oo nga. Halimbawa, humilig yung witness para marinig niya yung sinasabi ng abogado niya, binabalaan siya kagad. Eh, paano nga advisean nung counsel, halimbawa, ni Pangulong Duterte, kung sasagot siya o hindi? Kasi limited sa pag-advise ng karapatan ng kanyang kliyente. In this case, si Pangulong Duterte. Halimbawa, medyo nag-lean siya sa kay Pangulong Duterte. Mr. President, huwag mo nang sagutin yan. Kasi may incriminate ka o kaya you can cite your right to privacy. Pag nakita na naman ng isa sa kanila, attorney, binabalaan kita, sasabihin na naman niya, paano matutupad? Paano mag-operationalize? Paano mag-a-apply yung tuntunin na yun na nakasaad mismo sa rules?